Nauwi sa desisyong pag-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang ilang oras na debatehan ng mga senador patungkol sa kaso. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Ginanap sa itinakdang petsa nitong Miyerkules, August 6, ang debate ng mga senador sa 20th Congress patungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang ilang oras na debate sa pagitan ng mga senador, nauwi sa desisyong i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod ito sa 1941 na resulta ng botohan sa mosyon ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta na isantabi ang impeachment case ng bise. Ang apat na bumoto ng no ay sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at ang majority black members na sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan, habang abstain naman si Senator Panfilo Lacson. Samantala sa kalagitnaan ng paliwanag ni Senator Amy Marcos sa kanyang yes vote, ay nag-thumbs down at nag-walk out naman ang tagapangulo ng Akbayan Party List, Tindig Pilipinas at iba pang progressive leaders. Ang debating ito ay batay sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint ng Kamara bunsod ng paglabag nito sa one-year bar rule. Sa privilege speech ni Senator Marcoleta, kanyang kinuwestiyon ang apat na impeachment complaint na inihain ng Kamara na batay anya sa batas, no more than 2 complaints ang dapat na ihain sa loob ng 1 taon para sa isang opisyal. Bukod dito ay ilan pa sa mga umano'y bayolasyon sa kaso ang binanggit ni Marcoleta, kung saan kanya itong inilarawan na tila hilaw na sinaing na humantong sa pagmosyong dismissal sa IC. Kung tinawag ni Marcoleta na hilaw ang proseso, hilaw na desisyon naman ang tugon ni Senator Soto, kung saan ilang mga bagay rin ang kanyang kinuwestiyon gaya ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at ang pagmosyong i-table ang proposal ni Marcoleta. Samantala ilan pa sa mga nag-interpolate bago humantong sa botohan ay sina Senator Lacson na kumwestiyon sa pending motion na dismissal, Senator Hontiveros na sinabing hindi pa pinala ang desisyon ng Korte Suprema at Senator Alan Peter Cayetano na nilinaw ang mosyong dismissal sa kaso. Sa pagpapatuloy naman ng debate, sinagot ni Marcoleta na kaya humirap ang proseso ng kaso ay dahil sa walang sinunod ang Kamara sa mga alituntunin sa paghahain ng impeachment complaint. Sa kabilang banda, bago pa ito, ay sinabi naman ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante sa isang press conference sa Kamara na ang mandato ng saligang batas ay try and decide forthwith at hindi dismiss forthwith gaya ng nabanggit ni Senator Soto sa kanyang manifestasyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, napagkasunduan ng lahat ng mga senador na isapubliko ang lahat ng budget-related documents ng Senado at Kamara magmula sa mga budget proposal ng mga ahensya, transcript ng public hearings, resulta ng bicameral conference at hanggang sa pinal na bersyon ng General Appropriations Bill bago maisumite sa Pangulo. Ito ay matapos nilang paboran at lagdaan ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na layong palakasin ang proseso ng national budget sa pamamagitan ng pagpapatupad ng transparency at accountability measures. Layo nitong matiyak ang pagkakaroon ng public access sa mga impormasyon at para sa malayang pakikilahok ng publiko sa deliberation ng partikular na 2026 national budget. Sa pagpapatupad naman ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez na maisama ang mga OFWs rito. Aniya matapos ang anunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, isa itong pagbibigay-pugay sa mga OFWs sa kanilang dedikasyon na iahon ang bansa. Aniya nararapat lamang ito dahil noong taong 2023 mayroong 2.16 million OFW ang sumuporta sa bansa ngunit walang sariling bahay. Kung kaya't ang pagpapabilang nito sa programa ay makakatulong sa kanilang mga pangarap.
Samantala, mariing hinimok ni Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya ang pagsunod ng lahat ng DILG personnel sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Binigyan din ito ang pagtataguyod ng transparency, kahusayan at pananagutan sa pampublikong paggastos. Pagdidiin ng kalihim, ginawa ang batas upang mabawasan ang lahat ng antas ng korupsyon sa bansa at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Suportado naman ng Department of Agriculture o DA ang ganap na implementasyon ng Republic Act 11321 o ang Sagip Saka Act na layong matulungan ang mga magsasaka na direktang bilhin ng mga institusyong nasyonal at lokal ang kanilang mga produkto. Nasa ilalim din ng batas na posible ang negotiated procurement o partisipasyon ng komunidad para mapabilis ang pagbili at hindi nadadaan pa sa mahirap na proseso. Matatandaan kamakailang hinimok ni Senator Kiko Pangilinan ang mga local government units o LGU na ipatupad ang naturang batas dahil makakatulong ito sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng nagdaang kalamidad sa bansa. Samantala, nagpasalamat si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Republic of Korea at United Nations World Food Program sa rice donation bilang tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat noong Miyerkules. Nagsagawa ng sign of deed of donation ang kalihim kasama si Ambassador of Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa at World Food Program Country Director Reyes Chapman. Mahigit 32 milyon ang halaga ng donation rice at ererepak para maisama sa DSWD's Family Food Pack o FFPs. Ayon sa kalihim, sisiguraduhin niyang makakarating agad sa lalong madaling panahon ang mga donasyong bigas sa mga apektadong pamilya bilang bahagi ng humanitarian assistance ng ahensya. Opisyal lamang inilunsad ng Department of Public Works and Highways Metro Manila 3rd District Engineering Office ang state-of-the-art sports complex sa Barangay 176, Caloocan City. Tampok ng proyektong ito ang modern basketball court, fully equipped evacuation center, LGU offices at versatile event spaces. Gagamitin rin ito bilang Center for Sports, Disaster Preparedness, Government Services at Community Events. Layunin ng infrastrukturang ito na palakasin at paunlarin ang public wellness, safety, accessibility at civic unity sa Caloocan. Susunod sa News Force. Mudslide sa India nagdulot ng 4 na patay at 50 nawawalang katao. BOC natimbog ang higit sa 2.5 million pesos na marijuana sa Pasay. Chikungunya kumalat sa China. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.